At ito nga ang isang napakagandang ginawa ng Presidente ng Pilipinas dahil mahigit 2 toneladang Highland vegetable mula sa Benguet binili ni PBBM papamahagi sa NCR. At ganyan lamang ang tuwa at saya ng mga magsasaka ng Benguet sapagkat ang kanilang inaning toneladang mga gulay ay hindi masayang na mabili lamang ng napakamura ng mga negosyante o mga trader na magbabarat sa kanilang mga gulay. At ito nga ang isang magandang ginawa ni PBBM upang ang mga gulay sa magsasaka ay mabili ng sapat na presyo. At ito nga ay pamamahagi lamang ng libre at ipamimigay sa ating mga kababayan sa Caloocan City, Navotas City, Malabon City, Quezon City, Pasay City, City of Manila, DSWD at mga Bilibid Prison Muntinlupa, Manila City Jail at mga orphanage. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga lokal na magsasaka sa La Trinidad, Benguet ang sama-samang pagkakarga sa Opibas ng mga biniling gulay. Ayan, tuwan-tuwa ang ating mga kababayan sapagkat meron silang libreng makukuhang gulay mula sa Office of the President. Sa pangunguna ng Presidente ng Pilipinas ay sinagawa nitong pagbili sa mga gulay ng mga magsasaka at hindi ito mabili ng mga gahaman na trader na babaratin ng ating mga magsasaka. Kaya ito ang tumpak na ginawa ni PBBM. Kaya ang ating mga kababayan ay talagang pumila, talagang inabangan ang napakasariwang gulay mula sa Benguet na diniliber na sa kabuuan ng NCR. At eto nga, breaking news, si Marcos Jr. hindi totoong nahuli ng Marcos mga Jr. admin na si Saldico ayon kay Buljakan. Ito po ay si Maharlika at gayon din si Harry Roque. Fake news alert daw, Saldi has not been arrested, the Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa maghayag? Fake news alert, Saldi has not been arrested, no Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa ang magkakalat? Roque say no Filipino was arrested in Germany. Dispute Marcos claim on Saldico detention. At ito pa ang sinabi niya, nag-challenge, magre-resign ako pagiging bugado ko kung maiuwi ninyo si Saldico in 3 weeks. Ito ang pahayag ni Harry Roque. Para sa akin, ang dapat mag-announce niyan ay yung head, yung talagang may hawak na law enforcement. Ito naman ang pahayag ni Chair Jokno, anak bayan. Panorin po natin ang pahayag ni Harry Roque. At napakaganda ng gising ko. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng konfirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Saldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Saldico. So mga Pilipino, mga kababayan, ayan po, for the record, ang ating presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirm, confirm, confirm. Pero nais ko rin pag-usapan, bakit ba nagagalak tayo na fake news yung pagkaka-aresto kay Saldico? Hindi ko naman po sinasabi na hero si Saldico ha. Hindi ko po sinasabi na walang pananagutan si Saldico. Darating at darating ang punto na kinakailangan harapin din ni Saldico ang pananagutan. Pero sa ngayon, importante kasi yung siniwalat ni Saldico. Hindi po pwedeng magmilinis ang ating presidente, aka Bangag, at sabihin na ang kanyang administrasyon ay sineryoso ang korupsyon dahil si Saldico ang nagbigay testimonya na ang presidente ang arkitekto ng korupsyon pagdating po sa flood control scam at sa scam ng infrastruktura. Hindi po mabubura na bagamat siguro may pananagutan si Saldico kung hindi siya nagsalita na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion na kupit. Kupit pa ba yun? Napakalaking kupit naman yung 25 billion na yun na kinurakot kay Marcos Jr.
wala tayo ngayong testigo na naglantad ng ganyang katotohanan. At siyempre, hindi gaya ni Madriaga. Kapanipaniwala ba si Zaldico? Well, siyempre, unang-una, wala naman pong talagang magdududa na si Zaldico ay malapit na malapit, hindi lang doon kitang baluslos, kundi si Bangag Jr. mismo. Bakit? Dahil alam natin na supporter na talagang matindi si Zaldico ni Marcos Jr. Nung kampanya, ako, tatayong testigo na yung Agusta helicopter na pressurized na merong sariling radar kaya kaya niya lumipad sa ulap, no? Naiwan kaming lahat dahil yung helicopter lang ni Bangag ang merong radar nung kami nagpunta sa saan ba yun? Sa Apayao ba yun? Yung Kilabernos papunta ng Kalinga, hindi na kami nakasunod dahil siya lang yung may helicopter na may radar at maulap. Yan po, gamit yun. Helicopter yun ni Zaldico. At hindi naman kaduda-duda, walang nagdududa na napakalapit niya kay Tambaluslos dahil siya ang talagang commission chairperson. Kaya Ano ang magiging reaksyon nyo kung gagawin nga ba to ni Harry Roque o hindi magagawa ng gobyerno ang kanyang hamon na magre-resign kapag nauwi si Zaldico in 3 weeks? Okay, alright.